Okay mga kababayan, Chris Ulo po at welcome back po ulit dito sa ating YouTube channel. Okay, medyo pass muna tayo, medyo move on muna tayo kay 51 million boy at saka rito kay Shiminit. Oo, punta muna ho tayo rito kay dating former President Rodrigo Roa Duterte. Si Digong, ha? Baka magtampo ho yung ating mga follower ng DDShit. Baka sabihin, hindi na natin tinatapik yung kanilang puon, ha? Baka sabihin, grabe ito si Chris Ulo, nakakapagtampo, ha? Hindi na tinatapik si Duterte, ha? Si Digong, ha? Baka mag-unsubscribe ho itong mga DDShit sa atin, ha? Kaya itapik natin, mga kababayan. Lalo kasi topic to sa November 1 pa eh. Kaso matagal-tagal pa yung November. Medyo matagal-tagal pa. So, itopic na natin. Ito mga kababayan. Mukhang nagmamakaawa na ho itong kampo ni Digong or ultimo ito si Digong ay nagmamakaawa na ho yata sa ICC na pakawalan na siya at ibalik na ho rito sa Pilipinas. Kung matatandaan nyo mga kababayan, ito ho si Digong nagyayabang na bilisan nyo na ICC, punta na kayo rito, arestuhin nyo na ako, imbestigahan nyo na. Baka matayan ko pa yan, kaysa ganito, kaysa ganyan. Ngayon, itong kampo niya, at ito yata si Digong, nagmamakaawa na ho yatang iuwi siya sa Pilipinas. Sa bagay, merong interview kay BP Inday Sara Duterte na kung saan nakaraan, na ibalik na raw siya sa Pilipinas. Siguro bored na. Siguro bored na kasi mga kababayan, kahit itong kulong, kasi nga itong sinasabing kulungan ni Digong, di ho mukhang kulungan. Kahit isang pirasong bakal na res, wala eh. Mukhang pang staycation na condotel sa Makati eh. Mukhang condo eh. Di ba yung kwarto pinakikita? Ganun daw yung kwarto ni Digong, ganun daw yung mga kwarto sa ICC. Mukhang simpleng condo unit sa isang condo sa Makati. Pang staycation nga ang itsura. Aircon pa. Sigurado masarap pagkain dyan. Maganda pa klima. Kahit sabihin na natin ganun, kasi siyempre, unang-una ito, matanda na ito. Malaking epekto sa kanya yung walang nakakausap. Malaking epekto sa kanya, yung mga dati niyang nakakausap, nakikita, nagagawa, hindi niya na nagagawa ngayon. Kahit maganda pa yung kwarto na yan, kahit pang mukha pang kondo yan. Napakalaking epekto sa isang tao na nasa isang kwarto ka lang, wala ka masyadong nakakausap, o pwedeng maapektuhan yung mental health mo nun. Siyempre, pag naapektuhan yung mental health mo, tatama sa kalusugan mo. Di ba? Siguro ho. Kaya ito si Digong, siguro bored na. boring na. Nagmamakaawa na ho, uuwi siya sa Pilipinas. Basahin natin tong report na to. Sabihin kasi kinakalimutan natin tong demonyong ito. Demonyong ito, itong taong ito. Sorry. Sorry, nabibigla. Nagkakamali, tao lang, nagkakamali. Nag-hain ng kampo ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte ng defense challenge with respect to jurisdiction sa International Criminal Court. Sa formal na hamon nito, idiniin ng kampo ni dating Pangulong Duterte na wala umano sa posisyon upang mag-exercise ng jurisdiction ang ICC sa Pilipinas. Matapos ang opisyal na pagkalas ng bansa mula sa Rome Statute. Sunod. The jurisdictional framework of the Rome Statute is clear. A state must be a state party at the time of the exercise of jurisdiction. The prosecution for the exercise of jurisdiction under Article 12 in the situation of the Philippines were not
met. Oh, we were not met at the time the Free Trial Chamber authorized the opening of an investigation on 15 September 2021. The Republic of the Philippines was no longer state party to the Rome Statute at the critical point in time. Dagdag pa nila. Inihain ang defense challenge ng lead counsel ni Duterte na si Nicolas Kaufman at associate counsel na si Dob Hobbs. O, ito ho yung personal mismong abogado ni Digong, si Nicolas Kaufman. Kampo ni ex-President Duterte naghain ng defense challenge with respect jurisdiction sa ICC. O, sa madalit salita, inapila rito na talaga wala raw jurisdiction ng ICC sa Pilipinas. O, yun ang ano nila rito. Ito mga kababayan, bago tayo magpatuloy sa isang video, for your info, kung di ako nagkakamali, disclaimer. Ang alam ko, sumanib or nakiisa ang Pilipinas sa ICC noong 2011. Inalis ni Digong ang jurisdiction ng ICC sa Pilipinas nung kanyang termino noong 2019. Dahil noong 2017 si dating Senador Antonio Trillanes ay nag-file ho ng kaso sa ICC sa Crimes Against Humanity. Ng Crimes Against Humanity sa ICC noong 2017. So sa makatuwid, nung nangyari ang war on drugs at meron daw AJK, extrajudicial killing ng 2016, 17, 18. Meron pang jurisdiction ng ICC rito. 2019 lang tinanggal ni Digong para sa sarili niyang kapakanan. Para sa kanyang sarili niyang benefits na kung saan hindi siya po pwedeng ma-arresto balang araw. Sabi ko nga, kung talagang matapang siya at gusto niya ma-imbestigahan siya ng ICC, bakit niya tinanggal ang jurisdiction? Kasi kung hindi niya tinanggal ang jurisdiction, matapang talaga siya, as in, di sana nagkaroon ng investigasyon dito ng tama, normal. Wala nang pagtatalo. Totally naman nasabi niya, imbestigahan niyo na ako, magpunta na kayo rito. Ibig sabihin, willing siya magpa-imbestiga. Ang tanong nga, ba't niya pinutol? Kaya tanga na lang mabobola nito sa mga boka-boka nito. Isipin mo, pinakikita mo matapang ka. Hindi ka natatakot sa ICC. Ikaw pa nagsasabi, imbestigahan nyo na ako, magpunta na kayo rito. Ikaw nga mismo nagputol eh. So, ibig sabihin, takot ka din. Diba? Kasimple-simple. Ngayon, pinutol niya yung jurisdiction dito sa atin. Kaso, wala nang karapatan pumasok ang ICC dito, wala nang jurisdiction. Ang problema, nakalimutan niya tanggalin ang jurisdiction ng Interpol. Yung Interpol may jurisdiction sa atin. Yung warrant of arrest, binigay sa Interpol. Yung Interpol ang pumasok rito, dala ang warrant of arrest. Naipagtulungan sa PNP sa pangunguna ng CIDG kay General Torre. So, what's wrong with that? Yeah. Pakinggan natin itong video nito, mga kababayan. Ayan na. Ayan ganyan. Iginiit ng legal team ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na hindi maaaring ipatupad ang jurisdiksyon ng ICC kaugnay sa kanyang kaso dahil kumalas ng Pilipinas sa Rome Statute bago pa naaprubahan ng ICC ang hiling na imbestigahan ang drug war. Ang hiling nila. Hindi umalis ang Pilipinas. Tinanggal ni Digong. Diba? Hindi mismo Pilipinas ang umalis. Hindi pinag-usapan yan, hindi pinagbotohan niya. Tinanggal mismo ni Digong. Tuloy. Palayain na ang dating Pangulo. Ang gate naman ng mga abogado ng mga biktima, hindi lulusot sa ICC ang teknikalidad na iyan. Nakatutok si Maki Pulido. Rodrigo
Agad na pagtigil sa kaso at agad na paglaya ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang hiling ng kanyang mga abogado sa Pre-Trial Chamber 1 ng ICC o International Criminal Court. Ang kanilang inihain, defense challenge with respect to jurisdiction o pagkwestiyon sa jurisdiksyon ng ICC. Ang basehan nila ang Article 13 ng Rome Statute kung saan nakasaad na maaaring ipatupad ng ICC ang jurisdiksyon nito kung nasimula ng prosecutor ang investigasyon habang partido pa ang bansa sa Rome Statute. Pagpunto ng kampo ni Duterte, nag-withdraw na ang Pilipinas sa Rome Statute noong March 17, 2019. Pero taong 2021 na nang aprubahan ng pre-trial chamber ang request ng dating prosecutor para imbestigahan ang mga nangyayari sa Pilipinas. Pagpunto ng kampo ni Duterte, nakalagay sa Article 12 ng Rome Statute na nangyayari lang ang exercise of jurisdiction kapag hukom o mga judge ang umaksyon at hindi ang prosecutor. Paniwala naman ng National Union of People's Lawyers na tumulong sa ilang biktima ng drug war, bahagi ng ICC ang Office of the Prosecutor. Kaya nang simula ng preliminary examination noong 2019, may exercise of jurisdiction na ang ICC. ICC yan kasi yung Office of the Prosecutor, part siya ng International Criminal Court. At yung sisimulan niya na preliminary examination is any matter under the consideration by the court. At bagamat bahagyang nag-aalala sa magiging desisyon ng Pre-Trial Chamber 1, mas matimbang anila para sa kanila ang pag-asang hindi makukuha sa teknikalidad ang ICC. Tingin namin ang ICC naman ay papabor sa... Hindi na makuha sa teknalidad. Ibig sabihin, hindi mauuto. Ganun. Hindi raw papasa sa ICC yung ganyang klaseng teknikalidad. Sa madalit salita, hindi nyo kami mauuto rito sa dahig dito sa ICC. Simpleng pangintindihan, di ba? Ulit natin. Greater interests of justice sa mga biktima, hindi lang sa simpleng teknikalidad magpapatalo. Kabilang pa sa mga argumentong inilatag ng mga abogado ni Duterte ang anilay sulat ni Pangulong Bongbong Marcos na nagpahiwatig na hindi dapat litisin si Duterte ng ICC dahil sa kawalan ng jurisdiksyon. Sabi ng Malacanang, kahit siguro po walang letter, hindi naman po talaga tayo makikialam kung ano po ang magiging mandato ng ICC. Kung ang depensa nila ay walang jurisdiction ng ICC, then that's part of due process. Alright. Let them be. At kung ano ang magiging tugon po dito ng ICC, nasa kamay na po yan ng ICC. Para sa GMA Integrated News, Maki Pulido na Alam mo tawag yan, Digo? Tiis-tiis. Tawag yan tiis-tiis. Kanta-kanta ka pag gumigising ka sa umaga, ganito kantahin mo. May bukas pa sa iyo buhay. Diba? Oh. Yes, masyadong naiinip ba? Wala pa isang taon. Grabe ka naman. Grabe ka naman. Ang tawag dyan, tiis-tiis. Okay mga kababayan, kita-kita ulit tayo sa panibagong live, panibagong vlog. Paalam po pa siya mantalangin yung lingkod, host Chris. Ulo lagi natin tatandaan doon, follow the majority, follow the right way. Maraming salamat. Kita-kita tayo ulit. Bye-bye.